Ako si Lily. Nangyari ang ikukwento ko mula sa malayong baryo sa Apo Island, 1988, tag-init. Kasalukuyan pa akong estudyante noon. Walang pasok noon kaya nagbakasyon ako sa bahay ng Kuya Anselmo ko. Noong panahon na iyon, ang buhay sa probinsya ay simple. Mahirap ang pera pero madali ang makahanap ng makakain. Basta masipag ka lang. Ang bahay ni Kuya noon ay isang tipikal na kubo. Nakaangat mula sa lupa na may silong sa ilalim. Bali yung silong na yon, silungan ng mga hayop. Kaya lang paminsan-minsan, doon din kami nagpapahinga kapag sobrang init. Isang gabing tahimik, himbing kaming natutulog sa aming mga banig. Kasama ko ang aking kapatid na si Anselmo at ang kanyang buntis na asawa, si Ate Luciana. Ako na rin ang naatasang mag-alaga kay Ate Luciana kapag abala si Kuya Anselmo sa bukid. Gaya ng dati, akala ko, isang payapang gabi na naman ang lilipas. Kaya lang, mali ako. Bigla akong nagising sa tunog na parang ng paghingal ng aso mula sa ilalim ng kubo. Kung tutuusin nga, normal na para sa akin na makarinig ng mga alagang hayop namin. Kaya hindi ko muna ito napansin. Tapos, maya-maya lang, narinig ko ulit ang paghingal. Kaya lang, mas malakas at tila galing sa mismong ilalim ng aking banig. Doon ako nakaramdam ng kakaibang kilabot. Dahan-dahan akong bumangon at sinilip ang mga siwang ng sahig na gawa sa kawayan. At naku, halos natuyuan ako ng dugo. May dalawang malalaking pulang mata na nakatitig pabalik sa akin. Hindi ito mga mata ng ordinaryong hayop. Sobrang liit ng mga siwang. Kaya lang tila alam ng nilalang kung nasaan ako. Kita ko rin ang itim na balahibong bumabalot sa mukha ng nilalang. Hindi ko nakinaya ang takot at halos mandigas ako sa kaba. Nakaupo lang ako ron, natutulala, hindi makapaniwala sa nakita ko. Gusto ko sanang sumigaw, kaya lang wala akong boses na mailabas. Pakiramdam ko, hinihigop ng nilalangan lakas ko mula sa sahig. Tandang-tanda ko pa nun, napakahaba ng sandaling iyon sa pakiramdam ko, parang walang katapusan. Pagkatapos ng ilang minuto, o baka nga segundo lang, dahan-dahan din naglaho ang mga mata, kasabay ng pagdilim ulit ng paligid. Kahit na wala na ang mga mata, hindi pa rin ako makagalaw. Nanginginig ako, nanlalamig. Nang sumunod na umaga, ikinuwento ko agad kay Kuya ang nangyari dahil kilala sa baryo ang mga ganitong kwento ng aswang. Hindi na siya nagulat. Sabi niya baka nga ito na yun. Isang aswang na sumisilip mula sa ilalim ng kubo, naghahanap ng pagkakataon. Hindi ko man maintindihan ng mga sinasabi niya. Alam ko lang na hindi na gustong maranasan pa ulit yun. Simula nun, nag-ingat na kami sa bawat gabi. Isinara namin ang pinto at mga bintana ng kubo. Palaging nakahanda ng buntot pagi, isang mapisang pangontra laban sa mga aswang. Lumipas ang mga araw na wala namang kakaibang pangyayari. Kaya lang, isang gabi, habang himbing na naman kami natutulog, narinig ko ulit ang paghingal sa labas ng bahay. Kaya lang ngayon, may kasama na itong kakaibang amoy. Tila nabubulok na karne. Napabalikwas ako. Hindi na ako nagtangkang sumilip pa sa sahig. Alam kong hindi ito ordinaryong hayop. Nandun ulit siya. Kinabukasan, nagpasya kaming maglagay ng bawang at mga tradisyonal na proteksyon sa buong bahay. Siniguro namin na walang anumang butas o siwang na pwedeng pasukan ng aswang. Parang ang buhay namin noon ay umiikot na lang sa pag-iingat laban sa nilalang na iyon. Tila nasa paligid lang, naghihintay ng tamang pagkakataon. Kaya lang, kahit anong gawin namin, hindi pa rin nawawala ang takot. Isang umaga, kinausap kami ni Aling Sabel, isang kilalang manggagamot sa baryo. Sabi niya, kilala na sa lugar namin ang aswang na iyon. Matagal na raw itong naghahanap ng biktima. Sabi niya,
Kailangan namin mag-ingat at magtulungan bilang komunidad para mapalayas ito. Nagtipo ng buong baryo, naglagay ng mga bitag at mas naging maingat. Lahat kami may daladalang pangontra. Hindi na kami nagpapabaya tuwing gabi. Bawat tunog, bawat galaw, lagi naming iniisip na baka ito na ang oras na babalik ang aswang. Sa kabila ng takot, wala namang muling dumating. Kung tutuusin, hindi ko na alam kung tuluyan bang nawala ang aswang. Kaya lang sa mga panaginip ko, minsan bumabalik ang alaala ng mga pulang matang nakatingin sa akin mula sa ilalim ng bahay. Tuwing gabi, kapag naririnig ko ang yabag o huni ng mga hayop, hindi ko maiwasang maalala ang takot na dulot ng aswang. Sa ngayon, ang bahay kubo namin ay bahagi na lang ng kasaysayan ng pamilya. Matagal na kaming lumipat sa ibang lugar. Ang kwento ng aswang sa silong ay madalas nakasama sa bawat kibi ng kwentuhan. Hindi namin ito nalilimutan. Palagi namin ito binabahagi sa mga bagong henerasyon bilang paalaala na hindi lahat ng nakikita ay pwedeng ipaliwanag. Hanggang dito na lang muna mga ka-mystery. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento ko. Maraming salamat sa pakikinig at magandang gabi sa inyong lahat.